Nararamdaman ba ninyo at nakikita ninyo masyadong maingay sa media at social media si Senator Amy Marcos? Pero sa trabaho sa Senado, especially sa mga komite, hindi naman siya aktibo. Lalo na po yung controversial na Blue Ribbon Committee na naghahanap ng katotohanan maliban sa in aid of legislation sa bilyong-bilyong graft in corruption. Ang social media at media, hindi yan opisyal na record. Yan ay publicity only lang na ginagawa ng politiko. Na pwedeng panlilinlang, pakyut, panggugulo, or paninira sa kasamahan sa Senado. Ganun po ang aking interpretation at opinion. Hindi maganda. Alam niyo, sa ibang bansa hindi ganyan. Pag merong isyong national sa kanila, sa plenaryo at sa komite, doon nila inalabas ang kanilang mga dapat gawin at sabihin. Hindi sa social media at sa media. Kasi alam ng matitinong politiko sa buong mundo na ang media at social media, for publicity lang yan. Balita lang yan. Pero hindi yan opisyal na record ng Estado in aid of legislation. Hindi pwedeng pagbasihan ng mga politiko at ng mga senador ang media report, media interview sa in aid of legislation. Kasi hindi yan opisyal. Ang lahat ng tinatalakay sa mga public hearing ng kung anumang komite sa Senado, yan ang pagbabasihan ng committee report at yan din ang pagbabasihan ng kanilang gagawing batas. Gagawa ng bagong batas, mag-aamyenda ng batas, magre-repeal ng batas, mag-a-abolish ng batas, yung opisyal na record na nakita at nakuha ng komite ang pagbabasihan. Nakapagtataka itong karamihan, kung di ako kakamali, siyam sila. Isa lang ang nag-a-attend. Halos lahat ng nasa oposisyong senador hindi nag-a-attend ng Blue Ribbon Committee. Yan ang nakapagtataka. Tapos may sarili silang conclusion at interpretation. Para ang dating, duwag sila na humarap sa kapwa senador. Duwag sila na harapin ang kanilang trabaho. Duwag sila para makipagtagisan ng talino at pagtatanong sa public hearing. Kasi pag sinabing public hearing, ang audience dyan, mamamayang Pilipino. At sa hearing, limitado ang oras, limitado rin ang mga tanong. Hindi katulad sa media. Pag sila in-interview, puro banat. Pag in-interview sa social media, puro banat. One-sided yan. Hindi yan trabaho ng mga taong pinapasweldo ng gobyerno na ang gagamitin sa kanilang mga sinasabi at ginagawa ay media at social media. Kasi, iulitin ko, hindi yan opisyal na record at hindi pwedeng pagbasihan ang mga interview at conclusion nila sa media para gumawa ng batas. For your information, ganun yun. Di katulad sa opisyal na hearing on record. Lahat ng tanong at sagot, lahat ng input ng mga senador na nagtatanong at sagot ng mga resource person at testigo, yun ang pagbabasihan ng paggawa ng batas. Kaya kitang-kita po natin, ramdam natin, na ang galawan puro politika lang, puro pamumulitika lang, saka na ang bayan. Ang problema naman na ating nakikita, yung mga Pilipino tuwang-tuwa pag puro banat ang kanilang naririnig, pag puro panlalait ang kanilang naririnig sa kanilang pinaniniwalaang senador. Tukuyin natin, yung mga anti-Marcos, gustong-gusto nila yung ginagawa ng oposisyon. Nasiraan ang gobyernong ito at sabihin mali ang ginagawa ng gobyernong ito at sabihin din na one-sided ang Senado. Paano niya sasabihin one-sided? Hindi naman, kung sila'y pinagbawalan na oposisyong mag-attend, na bawal umattend ng hearing, doon mo sabihin one-sided. Hindi naman sila pinagbabawalan. Tuwing mag-hearing, may advance invitation na sila ay may hearing. Dapat dumalo ka. Yung iba nga dyan habang nag-hearing, nagpe-press conference pa, habang nag-hearing, nagsasalita pa sa media, binabanatan yung hearing. Samantalang dapat nandun sila sa hearing. Ganyan silang kataksil. Ganyan silang kasama. Tapos kayong mga Pilipino tuwan-tuwa sa ganung tao.
Kayo mga Pilipino, gustong-gusto niyo yung ganong galaw. Wow! Kaya hindi kayo umuunlad eh. Sa totoo lang, diretsahan. Real talk, straight to the point. Kaya ang mga Pilipino na ganyan ang style at paniniwala, mahirap umunlad ng buhay. Kasi mas kinakampihan nila yung panggugulo, panlilinlang, kaysa sa tamang katwiran at tamang proseso. Saan kayo pupulutin pagka ganon? Tingnan ninyo yung mga may pinag-aralan at matitinong Pilipino. Ang sinusundan nila, yung tamang direksyon, maganda ang buhay nila. Hindi sila nai-stress, nakakapaghanap buhay sila, hindi sila nalilindang kasi alam nila. Pero yung kahinaan, kakulangan ng kaalaman ng mga Pilipino, pasintabi na po. Yan ang gamit ng mapanggamit, mga epal, pasaway na politiko. Kahit nung araw pa hanggang ngayon. Hindi lang sa Senado, kahit sa Kongreso. At sa labas ng Kongreso at Senado, may mga ganyan. Uulitin ko, ang social media at media for news lang yan. For information lang. Pero hindi lahat ng lumalabas dyan ay totoo. Lalo na kung ang politiko ay identify na mapanira ang galawan. Mapanghusgang galawan. Pero kulang naman ang performance sa trabaho sa Senado. Maraming ganyan. Hindi pumapasok na Senado, hindi nagpupunta sa hearing, pero may sariling mga sinasabi laban sa kasama. Napakasama. Yan ang maduming politika sa Pilipinas. Yan ang nagpapahirap sa mga Pilipino. Yan ang panlilinlang sa mga Pilipino. Real talk lang po. Aking sariling opinyon ang lahat ng sinasabi. At ang opinyon kong ito ay base sa mga nangyayari, sinasabi, at ginagawa nila. Sabi nila, opinion mo yan. Natural. Lahat kayo may opinion. Lahat tayo. Kayo, anong opinion nyo? Tama ba yung ginagawa nila? O mali? Ang dami na nga problema ng bayan. Ninakawan na nga ang bayan. Ninakaw na nga yung pera ng taong bayan. Hindi pa magkaisa itong mga senador para panagutin ang dapat managot. Nagtatakipan pa sila. At may kinakampihan pa. Anong klaseng mga tao yan? Diba? Ibang-iba talaga ang Senado at mga mambabatas ngayon kumpara doon sa mga nakaraang panahon. Matagal-tagal ng panahon na matitino ang senador. Ngayon talaga, mapapailing ka talaga. Mapapatawag ka kay Lord. Lord, save the Philippines. Sa kamay ng maraming pasaway. Sa kamay ng mga mapanghusgang tao. Sa kamay ng puro pamumulitika lang, kulang sa tamang serbisyo. God is good all the time. Please like and share.